Ang langit sa ibabaw ng Manila ay kasing kulay ng tingga mabigat madilim at nagbabadya ng isang bagyong hindi lang galing sa kalikasan. Bumuhos ang ulan nang walang pasabi. Sa harap ng dambuhalang gate ng St. Dominic Academy, isang itim na SUV ang humarurot papasok, tila walang pakialam sa mundo. Ang gulong nito ay dumaan sa isang malalim na lubak na puno ng putik. Splash, tumalsik ang maitim na tubig baha. Sapul na sapul ang isang batang lalaki na naglalakad sa gilid ng kalsada. Si Kian iyon, 10 taong gulang pa lang siya, pero ang kanyang mga mata ay parang matanda na sa pagod. Ang kanyang puting uniforme na kanina lang ay maayos na plansado ng kanyang inang si Aurora ay ngayoy may bahid na ng putik mula balikat hanggang laylayan. Hindi siya umiyak, hindi siya sumigaw. Pinunasan lang niya ang talsik ng putik sa kanyang pisngi gamit ang likod ng kanyang palad. Sanay na siya. Sa mundong ito, ang mga nakasakay sa kotse ay hindi humihinto para sa mga naglalakad. Naglakad siya palapit sa gate. Ang St. Dominic Academy ay hindi basta paaralan. Ito ay isang kuta. Matataas ang pader gawa sa bakalang gate at ang mga gwardiya ay mas mukhang mga sundalo kaysa sa mga bantay ng eskwelahan. Dito nag-aaral ang mga anak ng senador, ng mga CEO at ng mga Aldrich ng bansa. At si Kian ay isang scholar. Isang salita na sa loob ng paaralang ito ay kasing kahulugan ng basahan. Opop saan ka pupunta bata? Isang braso ang humarang sa kanya. Si Manong guard na may malaking tiyan at masungit na muka ay nakatitig sa kanya na parang isa siyang magnanakaw na aakyat ng bakod. Papasok po Manong, estudyante po ako dito. Mahinahong sagot ni Kian. Inayos niya ang pagkakasakbit ng kanyang backpack, isang lumang bag, nakupas na ang kulay asul at may tahi sa gilid. Estudyante, tiningnan ng gwardiya si Kian mula ulo hanggang paa. Ang tingin nito ay huminto sa putik, sa uniforme at sa sapatos ni Kian na lumana at bumubuka na ang swelas. Sigurado ka mukha kang naligaw na nagtitinda ng sampagwita. Doon sa service entrance sa likod ang daan ng mga staff at maintenance. Nakuyom ni Kian ang kanyang kamao. Ramdam niya ang init na gumagapang sa kanyang leeg. Gusto niyang sabihin na ang tatay niya ay isang general. Gusto niyang isigaw na kaya niyang bilhin ang buong paaralang ito kung gugustuhin ng ama niya. Pero naalala niya ang boses ng kanyang ina kaninang umaga habang inaayos ang kanyang kwelyo. Anak Kian, alam mo naman ang sitwasyon natin. Kailangan nating magtiis. Para sa kaligtasan ni Papa, kailangan nating maging anino. Hayaan mo silang mag-isip ng kung ano-ano. Ang mahalaga, alam natin ang totoo. Huminga ng malalim si Kian. Binuksan niya ang kanyang bag at inilabas ang kanyang ID. ID ko po. Sabi niya inaabot ito ng maayos kahit nanginginig ang kamay sa galit. Hinablot ng gwardiya ang ID, tinitigan ng matagal at parang dismayado na totoo nga ito. Tsko, scholar nga. O sige, pumasok ka na. Pero dumaan ka sa gilid, huwag kang haharang sa daan ng mga Land Cruiser. Madudumihan mo pa ang mga sasakyan nila. Pumasok si Kian sa loob ng campus. Ang paaralan ay parang isang resort. May mga fountain, ang mga damo ay manicured at ang hangin ay amoy lavender at expensive perfume. Pero para kay Kian amoy plastic ang lugar na ito. Pagpasok niya sa room 4A, tumahimik ang lahat. Ang silid-aralan ay air-conditioned, malamig na nanunuot sa buto, lalo na't basa ang damit ni Kian. Ano yan? Sigaw ng isang boses mula sa likuran. Si Nico yon. Ang anak ni Michelle, ang presidente ng Parents Teachers Association. Si Nico ay mataba, maputi at laging may hawak na latest model ng iPhone. Amoy basahan. Dagdag pa ng isa pang kaklase. Nagtawanan ang buong klase. Ang tawanan nila ay matinis, masakit sa tainga. Hindi sila pinansin ni Kian. Dumiretso siya sa kanyang upuan sa pinakadulo sa sulok malapit sa basurahan. Doon siya nababagay
ayon sa kanyang guro. At sa sandaling iyon bumukas ang pinto. Pumasok si Mrs. Teresa. Kung may tao na mas kinamumuhian si Kian kaysa kay Nico, si Mrs. Teresa yon. Siya ay nasa edad 50 na laging makapalang makeup para takpan ang mga kulubot ng katandaan at laging puno ng pekeng alahas ang leeg at braso. Siya ang tipo ng guro, nangingiti lang kung ang apelyido mo ay nasa Forbes list. Good morning, class! Bati niya gamit ang boses na matamis pero nakakasulasok. Good morning, Mrs. Teresa. Sabay-sabay na bati ng mga kaklase niya. Agad na dumako ang mata ni Mrs. Teresa kay Kian. Nawala ang nangiti niya. Tumaas ang kilay niya na parang nakakita ng ipis sa kanyang mamahaling salad. Mr. Hughes, tawag niya. Ang bikas niya sa apelyidong Hughes ay puno ng pagdududa. Parang hindi siya naniniwalang yun talaga ang apelyido ng bata. Bakit ganyan ang itsura mo? Basang-basa ka at... Diyos ko, putik ba yan? Tumayo si Kian. Opo, ma'am. Natalsikan po ako ng sasakyan sa gate. Natalsikan? Tumawa ng mapakla si Mrs. Teresa. Naglakad siya palapit kay Kian. Ang tunog ng kanyang heels ay klak-klak-klak sa sahig, parang countdown ng bomba. O baka naman naglaro ka sa kanal bago pumasok. Alam mo, Kian, ito ay St. Dominic. Pinapahalagahan namin ang decency at hygiene. Paano ka makakapag-focus sa pag-aaral kung amoy kalsada ka? Nagpigil ng luha si Kian. Sorry po, ma'am. Umupo ka na nga. At huwag kang didikit sa mga kaklase mo, baka mahawa sila ng dumi mo. Bumalik si Mrs. Teresa sa harap. Pumalakpak siya para makuha ang atensyon ng lahat. Nag-iba na naman ang mukha niya, bumalik ang peking ngiti. Okay, class, makinig kayo. May very exciting news ako. Sa Biyernes na ang ating taunang gala ng karangalan o ang Family Legacy Night. Naghiyawan ang mga estudyante. Ang gala ang pinakamalaking event ng taon. Ito ang gabi kung saan nagpapatalbugan ang mga magulang sa payabangan ng suot, sasakyan at donasyon. Ang tema natin ngayong taon ay My Family, My Pride. Paliwanag ni Mrs. Teresa habang nagsusulat sa whiteboard. Kailangan nating ipakita kung bakit special ang pamilya nyo. At syempre, kailangan natin ng pondo para sa renovation ng ating auditorium. Tumingin siya kay Nico. Nico, anak, nakausap mo na ba ang Mommy Michelle mo? Tumayo si Nico nang may pagmamalaki. Yes po, ma'am. Sabi ni Mommy kami na daw bahala sa catering. Galing pa sa hotel namin ang chef na magluluto. At magdodonate din si Daddy ng bagong sound system. Wow, palakpakan naman natin si Nico. Halos tumalon sa tuwa si Mrs. Teresa. Napakabait talaga ng pamilya mo. Tunay na blessing sa paaralang ito. Isa-isang tinawag ni Mrs. Teresa ang mga estudyante. Si Sofia magbibigay ng mga bulaklak galing Holland. Si Leah magdadala ng banda. Ang bawat bata ay may ambag na nagkakahalaga ng libo-libong piso. Ang bawat pangako ay sinusuklian ni Mrs. Teresa ng papuri at halik sa hangin hanggang sa ang kanyang mata ay muling dumapo sa sulok. Kay Kian. Ang ngiti ni Mrs. Teresa ay naging ngisi ng isang lobo na nakakita ng korderong ligaw. At ikaw, Kian Hughes, tahimik ang buong klase. Lahat ng mata ay nakatuon sa batang basa, ang uniforme at may putik sa sapatos. Anong aambag ng pamilya mo sa gala? Tanong ni Mrs. Teresa. Ang tono niya ay mapang-asar, alam na niyang wala naman itong ibibigay. Kahit siguro, ice water o tissue paper na lang pwede na. Ano sa tingin mo? Nagtawanan si Nico at ang kanyang mga kaibigan. Ma'am, baka pwedeng plastic cups na lang. Sigaw ni Nico. Dahan-dahang tumayo si Kian. Ang kanyang mga binti ay nanginginig hindi sa takot, kundi sa galit na pilit niyang sinusupil. Tiningnan niya si Mrs. Teresa ng diretso sa mata. Pupunta po ang tatay ko, sabi ni Kian. Mahina pero buo ang boses. Kumunot ang noo ni Mrs. Teresa. Ano? Sabi niyo po, my family, my pride. Dadating po ang tatay ko. Yun po ang ambag ko.
Ipapakilala ko siya sa inyong lahat. Isang saglit na katahimikan ang bumalot sa silid bago ito basagin ng malakas na tawa ni Mrs. Teresa. Tawa na punong-puno ng pangungutya. Ang tatay mo, yung tatay mong... Ano nga ulit trabaho nun? Security guard din ba tulad ni Manong sa gate? O baka naman driver na laging on-call kaya hindi namin makita-kita? General po siya, sagot ni Kian. Mas lalong lumakas ang tawa ng klase. Si Nico ay halos mahulog na sa upuan kakatawa. Lumapit si Mrs. Teresa kay Kian. Inilapit niya ang mukha niya sa mukha ng bata. Amoy na amoy ni Kian ang hininga nitong amoy kape at ang makapal na foundation sa mukha nito. Kian, Kian, Kian. Umiling-iling si Mrs. Teresa. Alam mo masama ang magsinungaling. Ang Saint Dominic ay para sa mga totoong tao, hindi para sa mga nangangarap ng gising. General, tingnan mo nga ang sarili mo. Ang sapatos mo butas. Ang bag mo galing payata sa ukay-ukay. Ang mga anak ng general, hindi nagmumukhang basahan. Totoo po ang sinasabi ko. Pagmamatigas ni Kian. Biglang hinablot ni Mrs. Teresa ang kwelyo ni Kian. Nanlaki ang mata ng bata. Makinig ka sa akin, hambog na bata. Bulong ni Mrs. Teresa pero rinig ng mga nasa unahan. Ang boses niya ay naging matalim na parang kutsilyo. Pagod na ako sa mga kwento mo. Pagod na ako sa pagpapanggap niyo ng nanay mong tindera na kabilang kayo sa mundong ito. Binitiwan niya si Kian ng padabog dahilan para mapaupo ang bata sa kanyang silya. Bibigyan kita ng ultimatum. Sigaw ni Mrs. Teresa para marinig ng lahat. Sa Biyernes sa gala night, kailangan mong magdala ng 5,000 piso bilang contribution o kaya naman, ngumisi siya ng nakakaloko. Dalhin mo yang imaginary general father mo dito. Nakasuot ng uniforme, may dalang mga medalya. Tumalikod si Mrs. Teresa at naglakad pabalik sa kanyang mesa. Parang isang reyna, nakakatapos lang maghatol ng kamatayan. Pero sisiguraduhin ko sa'yo, Mr. Hughes. Pahabol niya ng hindi lumilingon. Kapag wala kang nadala kahit isa sa dalawang yan, huwag ka nang babalik sa paaralang ito. Sisiguraduhin kong expelled ka na bago pa sumikat ang araw sa Lunes. Naiintindihan mo? Walang sumagot. Si Kian ay nakayuko, nakatingin sa kanyang mga kamay na mahigpit na nakakuyom sa ilalim ng mesa. Ang kanyang mga kuko ay bumaon na sa kanyang palad. Darating siya, sabi ni Kian sa kanyang isipan. Darating si Papa at kapag dumating siya, kakainin ninyo ang lahat ng sinabi ninyo. Sa labas kumulog ng malakas. Ang bagyo ay nagsisimula pa lamang. Ngunit sa loob ng puso ng 10 taong gulang na batang si Kian Hughes, ang digmaan ay nag-umpisa na. Kinabukasan ng hangin sa loob ng room 4A ay mas mabigat pa kaysa sa bagyong nasa labas. Oras na ng English subject. Oras na ng paghuhukom. Nakaupo si Mrs. Teresa sa kanyang mesa na para bang isang reyna sa kanyang trono. Sa harap niya ay isang nagtataasang tumpok ng mga essay o sanaysay. Ang mga papel ng mga kaklase ni Kian ay nasa scented folder, ang iba ay ringbound pa, na parang thesis at may mga cover page na naka-gold foil. At doon sa pinakailalim ay ang papel ni Kian, isang pirasong bond paper na manipis sulat kamay, gamit ang murang ballpen na nagtatay ng tinta. Walang folder, walang design. Class panimula ni Mrs. Teresa habang inaayos ang kanyang salamin na may chain na ginto. Binasa ko ang inyong mga essay tungkol sa inyong mga ama. Ang iba ay inspiring, ang iba ay breathtaking. Kinuha niya ang papel ni Nico. Tulad nito, Nico, napakaganda ng sinulat mo. Ang aking ama ay isang haligi ng industriya na nagbibigay ng trabaho sa libu-libong Pilipino. Bravo, palakpakan na natin si Nico. Nagpalakpakan ang lahat. Ngumisi si Nico at sumulyap kay Kian ng may pangaasar. Pero, nagbago ang tono ni Mrs. Teresa. Mula sa pagiging matamis, naging mapait ito.
Kinuha niya ang papel ni Kian gamit ang dulo ng kanyang daliri at hinlalaki na parang nandidiri siya sa tekstura nito. May isa dito na parang science fiction. Tumahimik ang buong klase. Alam na nila kung sino ang tinutukoy. Kian Hughes, tawag ni Mrs. Teresa. Tumayo ka. Dahan-dahang tumayo si Kian. Ang kanyang kanang kamay ay nanginginig sa gilid ng kanyang hita. Basahin mo ito sa harap. Utos ng guro. Gusto kong marinig ng klase kung gaano kalawak ang imahinasyon ng isang batang scholar. Naglakad si Kian papunta sa harap. Kinuha niya ang papel. Ang mga mata ng mga kaklase niya ay nakatusok sa kanya. Huminga siya ng malalim at nagsimulang magbasa. Ang aking ama ay si General Eduardo Hughes, isang general na may 4 na bituin. Siya ay naglilingkod sa bayan, hindi para sa pera, kundi para sa karangalan. Madalas siyang wala dahil siya ay nasa mga lugar na mapanganib pinoprotektahan ang mga taong hindi naman siya kilala. Stop! Sigaw ni Mrs. Teresa. Napahinto si Kian. Ulitin mo nga yung sinabi mo. Nakangisi si Mrs. Teresa nakatukod ang siko sa mesa. Pinoprotektahan ang mga taong hindi siya kilala o baka naman nagtatago siya sa mga taong inutangan niya. Nagtawanan ng buong klase. Hindi po totoo yan. Sagot ni Kian, tumataas na ang boses. Nasa mission po siya. Mission. Tumayo si Mrs. Teresa at lumapit kay Kian. Inagaw niya ang papel mula sa kamay ng bata. Ang tawag dyan, Kian, ay delusion. Escapism. Gumagawa ka ng kwento para takpan ng katotohanang ang tatay mo ay malamang isang tambay na iniwan kayo ng nanay mo. Bawiin niyo po yan. Matalim ang tingin ni Kian. Ito ang unang pagkakataon na sumagot siya ng pabalang. Nanlaki ang mata ni Mrs. Teresa. Hindi siya makapaniwala na ang isang hamak na scholar ay may lakas ng loob na utusan siya. Aba, lumalabas na ang tunay na kulay. Bulong ni Mrs. Teresa. Kumuha siya ng isang red marker mula sa kanyang bulsa. Shriek, shriek! Ang tunog ng marker sa papel ay parang paghiwa sa laman. Sa harap ng mukha ni Kian, ginuhitan ni Mrs. Teresa ng malaking X ang buong pahina. Pula. Masakit sa mata. 0, sabi ni Mrs. Teresa ng walang emosyon. Walang points para sa mga sinungaling. Pagkatapos ay binitawan niya ang papel. Hindi niya ito inabot kay Kian. Hinayaan niya lang itong mahulog at lumapag sa sahig sa paanan ng bata. Pulutin mo. Iuwi mo yan at ipakita mo sa nanay mong tindera. Sabihin mo, yan ang premyo ng pagpapalaki ng sinungaling na anak. Nanginginig ang buong katawan ni Kian. Gusto niyang suntukin ang pader. Gusto niyang sumigaw. Pero alam niyang kapag ginawa niya iyon, expelled siya. At kapag natanggal siya, iiyak ang nanay niya. Kaya't nilunok niya ang kanyang pride. Dahan-dahan siyang lumuhod para pulutin ang papel. Habang inaabot ng kamay ni Kian ang papel sa sahig. Bog, isang mabigat na leather shoe ang tumapak sa kanyang kamay. Aray. Napasigaw si Kian sa sakit. Si Nico, kunwari ay naglalakad dito, papunta sa basurahan pero sadyang tinapakan ng kamay ni Kian na nasa sahig. At hindi lang basta tinapakan, idiin pa nito ang takong parang nagpapatay ng upos ng sigarilyo. Ramdam ni Kian ang paglamog ng kanyang mga daliri sa tigas ng sahig. Oops, sorry di kita nakita, sabi ni Nico pero nakangisi ito ng malawak. Akala ko kasi basura lang ang nasa sahig. Pareho kasi kayo ng kulay ng papel mo. Trash. Tumingin si Kian kay Mrs. Teresa. Umaasang aawatin nito si Nico. Pero ang guro ay Miyerkules. 2 araw na lang bago ang gala. Maagang dumating si Nico sa klase. At tulad ng inaasahan, may bago siyang ipinagyayabang. Sa kanyang kaliwang pulso, kumikinang ang isang relo. Hindi ito ordinaryong relo. Ito ay isang Rolex Submariner, kulay ginto at asul mabigat, at halatang mas mahal pa sa kabuuang kita ng pamilya ng isang scholar
Sa loob ng 5 taon, regalo ni Daddy para sa gala. Pagmamalaki ni Nico habang pinalilibutan siya ng mga kaklase. Itinaas niya ang braso niya para makita ng lahat ang kintab nito sa ilaw ng fluorescent. Sabi niya, yan daw ang suotin ko habang nag-i-speech siya sa stage. Wow, Nico, ang ganda. Tili ng mga kaklase niya. Nasa sulok lang si Kian, nagbabasa ng libro. Sinadya niyang hindi tumingin. Ayaw niyang bigyan ng atensyon si Nico. Masakit pa rin ang kamay niya mula sa pagtapak nito kahapon, pero binalot niya ito ng band-aid para hindi mahalata. Tumunog ang bell para sa recess. Tara na guys, sa kantin tayo, libre ko kayo ng pizza. Sigaw ni Nico. Nagkagulo ang mga bata palabas. Naiwan si Kian sa loob dahil may baon naman siyang sandwich na gawa ng nanay niya. Tahimik siyang kumain habang nag-aaral. Pagkalipas ng 30 minuto, bumalik ang klase. Maingay, puno ng tawanan at kwentuhan. Pero biglang natigil ang lahat sa isang sigaw. Yung relo ko? Nasa gitna ng room si Nico, hawak ang kanyang pulso. Namumutla siya. Wala yung relo ko. Hinubad ko yun kanina at nilagay ko sa ibabaw ng desk ko kasi naghuhugas ako ng kamay bago kumain. Wala na dito. Nagkagulo ang klase. Baka nahulog lang, Nico, sabi ng isa. Hindi. Sigurado ako. Iniwan ko dito. Nag-alboroto si Nico. Hinawi niya ang mga gamit sa mesa niya. Wala. Ninakaw yon. May nagnakaw ng Rolex ko. Pumasok si Mrs. Teresa na abutan ng gulo. Anong nangyayari dito? Ma'am, ninakaw po ang relo ko. Yung Rolex na bigay ni Daddy. Sumbong ni Nico, halos maiyak na. Lagot ako kay Daddy kapag nawala yon. Mahal yon, ma'am. 500,000 ang presyo nun. Nanlaki ang mata ni Mrs. Teresa. 500,000? Diyos ko po. Agad na nagbago ang anyo ni Mrs. Teresa. Mula sa pagiging guro naging pulis siya. Tiningnan niya ang buong klase ng matalim. Sino ang huling lumabas? Tanong niya. Kami po, ma'am, sabay-sabay kami. Sagot ng mga bata. Sino ang naiwan dito sa room nung recess? Tumahimik ang lahat. Dahan-dahang lumingon ang mga ulo papunta sa likod. Papunta sa sulok kung saan nakaupo si Kian. Kinabahan si Kian. Naramdaman niya ang bigat ng mga tingin. Ako po, ma'am. Pero wala po akong kinuha. Kumain lang po ako ng baon ko. Naglakad si Mrs. Teresa palapit kay Kian. Ang bawat hakbang ay mabigat. Ikaw lang ang naiwan. Tanong ni Mrs. Teresa, nakataas ang kilay. Ikaw lang, Mr. Hughes. Opo, ma'am. Pero nagbasa lang po ako. Tumayo ka, putol ni Mrs. Teresa. Tumayo si Kian. Alam mo, Kian? Simula ni Mrs. Teresa ang boses ay mahinahon pero mapanganib. Madalas ang mga taong nangangailangan ay natutukso. Nakita mo ang relo ni Nico. Naisip mo siguro, kung ibebenta ko ito, hindi na kailangang magtinda ng kakainin ng nanay ko. Tama ba? Hindi po, sigaw ni Kian. Hindi po ako magnanakaw. Tinuruan po ako ng tatay ko na maging tapat. Ang tatay mong general. Tumawa ng sarkastiko si Mrs. Teresa. Tingnan natin kung nasaan ang katapatan na yan. Walang pasabi hinablot ni Mrs. Teresa ang backpack ni Kian mula sa upuan. Ma'am, ano pong ginagawa niyo? Hindi sumagot si Mrs. Teresa. Binaligtad niya ang bag ni Kian sa tapat ng sahig. Kalabog na laglag lahat ng laman ng bag. Ang mga lumang notebook na tahi sa sinulid, ang pencil case, nasira ang zipper, ang baunan na may tirapang tinapay at ang towel na manipis. Kalat-kalat sa makintab na sahig ng classroom. Wala kang karapatan, ma'am. Sigaw ni Kian akmang pupulutin ang gamit niya. Huwag kang gagalaw, sigaw pabalik ni Mrs. Teresa. Sinipa niya ang pencil case ni Kian gamit ang kanyang takong. Tumilapon ang mga lapis at eraser. Hinahanap ko ang ebidensya. Hinalughog niya ang mga bulsa ng bag. Wala. Binuklat niya ang mga notebook. Wala. Kinapa niya pati ang bulsa ng uniforme ni Kian na nakasabit sa likod ng upuan. Wala siyang nakitang relo, pero hindi siya tumigil.
Ayaw niyang mapahiya. Ayaw niyang magkamali. Saan mo tinago? Tanong ni Mrs. Teresa hinihingal. Sa medyas mo, sa sapatos mo. Wala nga po sa akin. Umiiyak na si Kian. Ang kahihiyan ay parang kumukulong tubig na binuhos sa kanya. Lahat ng kaklase niya ay nakatingin sa mga gamit niyang luma na nakakalat sa sahig, ang kanyang kahirapan na ibinandera sa lahat. Ma'am? Isang estudyante sa unahan ang nagtaas ng kamay. Si Sofia. Ma'am, nakita ko po kanina. Nilagay ni Nico yung relo sa bulsa ng bag niya bago siya lumabas. Hindi niya po iniwan sa desk. Natigilan si Mrs. Teresa. Napatingin ang lahat kay Nico. Namula si Nico. Dahan-dahan niyang kinapa ang bulsa ng kanyang sariling bag. Binuksan niya ang zipper at doon kumikinang ay ang Rolex. Ay, napakamot ng ulo si Nico. Andito pala. Nakalimutan ko. Sorry, hehe. Katahimikan. Isang nakabibinging katahimikan. Tumingin si Kian kay Mrs. Teresa. Umaasa siya ng sorry. Umaasa siya na tutulungan siya nitong pulutin ang mga gamit niya. Pero huminga lang ng malalim si Mrs. Teresa, inayos ang kanyang blouse at tumingin kay Kian ng may malamig na mata. O nakita naman pala. Sabi ni Mrs. Teresa na parang walang nangyari. Mabuti naman. Pero Kian, ito ang tandaan mo. Kung hindi ka kahina-hinala, hindi ka paghihinalaan. Ayusin mo ang kilos mo. Pulutin mo na yan. Ang dumi ng sahig. Pagkatapos ay tumalikod siya at bumalik sa pisara. Okay class, back to lesson. Page 40. Naiwan si Kian na nakatayo sa gitna ng kanyang mga nagkalat na gamit. Ang puso niya ay durog. Ang dignidad niya ay parang yung lapis niyang natapakan bali na. Habang pinupulot niya ang kanyang notebook na may punit na cover, narinig niya ang bulong ni Mrs. Teresa sa telepono sa kanyang mesa. Hello, Mrs. Hughes. Si Mrs. Teresa. Ito ang advisor ni Kian. Pumunta ho kayo sa school ngayon din. Hindi naman siya nagnakaw, pero kailangan nating pag-usapan ang attitude ng anak niyo. Siya pa ang galit ng imbestigahan ko. Opo, ngayon na. Napahinto si Kian. Papapuntahin ang nanay niya dito. Alam ni Kian ang mangyayari. Alam niyang lalamunin ng mga lobo ang kanyang ina. Tinapos niya ang pagpupulot ng gamit. Walang luha sa kanyang mata ngayon. Tuyo na. Ang natitira na lang ay apoy. Isang nag-aalab na galit na naghihintay ng tamang oras para sumabog. Dumating si Aurora sa St. Dominic Academy pagkalipas ng isang oras. Halatang nagmadali siya. Suot pa rin niya ang kanyang kupas na t-shirt at pantalon na pangpalengke. May suot siyang tsinelas na goma na medyo pudpud na ang sakong. Ang buhok niya ay magulo at may pawis pa sa kanyang noo. Pagpasok niya sa administration building, para siyang isang basahan na naligaw sa gitna ng isang jewelry store. Ang sahig ay marble, ang mga chandelier ay kristal, at ang hangin ay sobrang lamig dahil sa centralized aircon. Pinagtitinginan siya ng mga ibang magulang na naghihintay sa lobby. Mga social na nanay na naka-designer bags at mga tatay na naka-Amerikana. Bumubulong-bulong sila, nagtatakip ng ilong na para bang may masamang amoy na dala si Aurora. Pero hindi ininda ni Aurora ang mga tingin nila. Ang nasa isip lang niya ay ang anak niya. Ano na naman ang nangyari kay Kian? Pumasok siya sa faculty room. Doon nakita niya si Kian na nakaupo sa isang silya sa gilid na kayuko. Sa harap nito ay si Mrs. Teresa at isang babaeng hindi niya kilala, si Michelle, ang nanay ni Nico. Si Michelle ay balot na balot sa luho. Ang kanyang dress ay sutla, ang kanyang hikaw ay brilyante at ang kanyang bag ay Hermes. Nakaupo siya ng nakaekis ang paa habang si Mrs. Teresa ay halos paypayan na siya sa sobrang pag-aasikaso. Nay! Tawag ni Kian nang makita ang ina. Tumayo siya agad. Kian, anong nangyari? Nag-aalalang tanong ni Aurora, hinawakan ng balikat ng anak. Okay ka lang ba?
Mrs. Hughes bati ni Mrs. Teresa. Hindi siya tumayo. Nanatili siyang nakaupo tinitingnan si Aurora mula ulo hanggang paa na may halong pandidiri. Mabuti naman at nakarating ka. Please sit down. Umupo si Aurora sa tabi ni Kian. Anong problema, ma'am? Tanong ni Aurora, pilit na pinatatag ang boses. May ginawa po ba ang anak ko? May ginawa, sumabat si Michelle. Ang boses niya ay matinis at masakit sa tainga. Muntik lang naman niyang nakawin ang relo ng anak ko. Isang Rolex kung alam mo man kung ano yon. Hindi po totoo yan. Depensa ni Kian. Nasa bag naman po ni Nico yung relo, hindi ko po kinuha. Tumahimik ka, Kian, sigaw ni Mrs. Teresa. Baling siya kay Aurora. Mrs. Hughes, totoo na nahanap ang relo sa bag ni Nico. However, ang behavior ng anak niyo ang problema. Nang imbestigahan ko siya, sumigaw siya. Nagmura ang kilos. Wala siyang respeto. Dahil tinapon niyo po ang gamit ko sa sahig, ma'am. Sagot ni Kian, nangingilid ang luha. Hinawakan ni Aurora ang kamay ng anak para pakalmahin ito. Humarap siya sa guro. Ma'am, pasensya na po kung napagtaasan kayo ng boses ng anak ko. Pero kung wala naman po palang ninakaw, bakit kailangan pa ng ganito? Bakit kailangan akong ipatawag ng emergency? Tumawa si Michelle. Isang tawa na walang bahid ng saya. Alam mo, Manang, sabi ni Michelle, diniinan ang salitang Manang. Ang problema kasi sa inyo, masyado kayong defensive, kaya lumalaking kriminal ang mga anak nyo eh. Konsentidor. Namula si Aurora. Mrs. wala po kayong karapatang tawagin akong konsentidor. Pinalaki ko nang maayos ang anak ko. General ang ama niyan. General. Humagalpak ng tawa si Michelle. Pati si Mrs. Teresa ay napangisi. Ayan na naman tayo sa General. Diyos ko, Aurora. Tingnan mo nga ang sarili mo sa salamin. General, baka general cleaning ang trabaho. Tumayo si Aurora. Nanginginig siya sa galit. Wala kayong karapatang hamakin kami. Marangal kaming tao. Marangal. Tumayo rin si Michelle. Mas matangkad siya dahil sa heels. Ang marangal nagbabayad ng donation. Ang marangal hindi scholar na palamunin ng school. Alam mo ba kung magkano ang tuition na binabayaran namin para makapasok dito ang mga anak namin? Tapos hahaluan lang ng anak ng tindera. Kumuha si Michelle ng baso ng tubig sa mesa. Malamig na tubig. Alam mo, naiinitan ako sa'yo, sabi ni Michelle. Splash! Binuhos ni Michelle ang laman ng baso sa mukha ni Aurora. Natigilan ang mundo ni Kian. Nakita niya ang tubig na tumulo mula sa buhok ng nanay niya, pababa sa pisngi tumulo sa lumang t-shirt. Nakita niya ang gulat sa mata ni Aurora. Ang panginginig ng labi nito. Oops! Sabi ni Michelle, binababa ang bas. Nadulas. Pagkatapos ay dumukot siya sa kanyang purse. Naglabas siya ng 1,000 piso, 5 piraso. Nilukot niya ito at binato sa mukha ni Aurora. Ayan. Pambili ng bagong damit. At pambili ng breeding para sa anak mo. Huwag mong hayaang lumaki ang magnanakaw. Tahimik ang silid. Si Mrs. Teresa ay hindi gumalaw. Parang nanonood lang ng telenovela. Nakita ni Kian ang luha na humalo sa tubig sa mukha ng nanay niya. Gusto niyang sumugod. Gusto niyang sakmalin si Michelle. Pero hinawakan siya ni Aurora ng mahigpit. Sobrang higpit na bumaon ang kuko nito sa braso niya. Huwag, anak. Bulong ni Aurora, garalgalang boses. Huwag. Pinunasan ni Aurora ang mukha niya gamit ang likod ng palad. Hindi siya pinulot ang pera. Tumingin siya kay Michelle ng diretso sa mata. Sa kabila ng basang buhok at damit, may dignidad pa rin sa kanyang tindig. Isang dignidad na hindi nabibili ng pera. Salamat sa tulong niyo, Mrs. Sabi ni Aurora ng mahina. Pero hindi namin kailangan ng pera niyo. Ang kailangan namin ay respeto. At balang araw, matutunan niyo rin kung ano yon. Hinila ni Aurora si Kian. Tara na anak, umuwi na tayo. Habang naglalakad sila, palabas rinig pa nila ang tawanan ni Michelle at Mrs. Teresa. Ang kapal ng muka, di ba? Ayaw pang pulutin yung pera. Hayaan mo siya, Michelle. Pulubi na nga, ma-pride pa. Sa hallway, habang naglalakad sila palayo,
Naramdaman ni Kian ang init ng kamay ng nanay niya. Nanginginig ito. Nay, sabi ni Kian umiiyak na. Bakit hindi tayo lumaban? Bakit hinayaan mo lang sila? Tumigil si Aurora sa isang sulok na walang tao. Lumuhod siya para magpantay ang mukha nila ni Kian. Basang-basa pa rin siya. Anak, hinawakan niya ang mukha ni Kian. Dahil kapag lumaban tayo ngayon, talo tayo. Wala tayong laban sa pera nila, sa kapangyarihan nila ngayon. At kapag nagkagulo, baka malaman ng mga kaaway ng papa mo kung nasaan tayo. Mapapahamak siya. Niyakap ni Kian ang nanay niya. Mahigpit. Amoy niya ang tubig at pawis, pero para sa kanya ito ang pinakamatapang na amoy sa mundo. Pangako, Nay. Bulong ni Kian sa tenga ng ina. Ang boses niya ay hindi na boses ng isang bata. Ito ay boses ng isang sundalo. Pangako, pagbabayaran nila ito, darating si Papa. At kapag dumating siya, hindi na sila tatawa. Tumango si Aurora at hinalikan ang noo ng anak. Alam ko, anak, alam ko. Naglakad sila palabas ng gate ng St. Dominic. Ang ulan ay tumila na, pero ang bagyo sa puso ni Kian ay lalo pang lumakas. Ang imahe ng kanyang inang basang-basa at hinitlayan ng pera ay nakatatak na sa kanyang isipan habang buhay. Ito ang huling beses na yuyuko sila. Bukas, magsisimula ang ganti. Huwebes, ang araw bago ang gala. Pumasok si Kian sa St. Dominic ng mag-isa. Iniwan siya ng ina niya sa kanto malapit sa gate, suot pa rin ang ngiti na pilit na tinatago ang sakit ng kahapon. Pagpasok ni Kian sa classroom, iba na ang aura niya. Dati para siyang anino na sumisiksik sa gilid para hindi mapansin. Ngayon, naglakad siya sa gitna ng aisle, diretso ang tingin at taas ang noo. Ang mga kaklase niya ay nagbulungan. Uy, pumasok pa ang kapal ng mukha. Nabalitaan niyo ba? Binuhusan daw ng mami ni Nico ang nanay niya kahapon. Talaga grabe ang cheap talaga nila. Hindi pinansin ni Kian ang mga bulong. Umupo siya sa kanyang upuan sa sulok. Hindi siya naglabas ng libro. Hindi siya naglabas ng kwaderno. Nakaupo lang siya nakatingin sa harap naghihintay. Dumating si Mrs. Teresa. Puno ng excitement ang mukha nito dahil bukas na ang malaking araw. Okay class, final rehearsal tayo ngayon para sa gala. Sigaw ni Mrs. Teresa. Lahat ng may part sa program pumunta sa stage, sa auditorium. Yung mga walang ambag. Well, maiwan kayo dito at maglinis ng classroom. Naghiyawan ang mga mayayamang bata. Sina Nico, Sofia at Liam ay nagtakbuhan palabas bitbit ang kanilang mga props at costumes. Naiwan si Kian kasama ang ilang scholar din na nakayuko lang takot magsalita. Kumuha si Kian ng walis. Nagsimula siyang maglinis. Pero sa bawat hampas ng walis sa sahig, iniisip niya ang mukha ni Mrs. Teresa. Iniisip niya ang tawa ni Michelle. Maya-maya bumalik si Mrs. Teresa sa room para kumuha ng nakalimutang script. Nakita niya si Kian na nagwawalis. "Oh Kian," sabi ni Mrs. Teresa nang may pangaasar. "Buti naman at natuto ka na ng lugar mo. Bagay sa'yo yan. Janitor in the making." Tumigil si Kian sa pagwawals. Humarap siya sa guro. "Mamsi," sabi niya, "sasali po ako bukas." Tumigil si Mrs. Teresa sa paghahalongkat ng gamit. Tumingin siya kay Kian at tumawa. "Sasali saan?" "Sa catering." "Maghuhugas ka ng plato." "Sa stage po." Matatag na sagot ni Kian. "Sasali po ako sa pagpapakilala ng pamilya. Dadating ang papa ko." Bumuntong hininga si Mrs. Teresa. Lumapit siya kay Kian at tinapik-tapik ang pisngi nito ng marahas. Kian, ang tigas din talaga ng ulo mo." "No, ilang beses ko bang sasabihin sa'yo, ang gala ay para sa mga proud families. Anong ipagmamalaki mo? Ang nanay mong binuhusan ng tubig, ang tatay mong multo." Hinawi ni Kian ang kamay ng guro. Nagulat si Mrs. Teresa. "Aba, bastos kang bata ka ah." "Hindi po ako bastos." Sabi ni Kian, ang mata ay nagliliyab.
Sinasabi ko lang po ang totoo. Dadating siya. At kapag dumating siya, pagsisisihan niyo ang lahat ng ginawa niyo sa nanay ko. Namula sa galit si Mrs. Teresa. Tinatakot mo ba ako? Hindi po, sagot ni Kian. Pangako po yon. Pwes, sigaw ni Mrs. Teresa. Dahil ang tapang-tapang mo, sige bibigyan kita ng pagkakataon. Bumalik si Mrs. Teresa sa pisara at kinuha ang marker. Sinulat niya ang pangalan ni Kian sa list ng mga presenters sa pinakadulo. Last presenter Kian Hughes, ayan. Sabi ni Mrs. Teresa habang dinuduro ang pangalan sa pisara. Ikaw ang huling aakyat sa stage, ang grand finale. Pero makinig ka sa akin, Kian Hughes. Lumapit ulit siya, ang muka ay halos dumikit na sa mukha ni Kian. Kapag tinawag ko ang pangalan mo bukas, at walang general na umakyat, kapag walang 4-star general na nagpakita. On the spot, sa harap ng daan-daang tao, sa harap ng lahat ng donors, ipapahiya kita. At hindi lang yun. Dagdag pa niya ang boses ay parang lason. Sisiguraduhin kong banned ka na sa lahat ng private school sa Maynila. Sisiguraduhin kong wala nang tatanggap sa'yo kahit saang paaralan. Naiintindihan mo? Tinitigan siya ni Kian. Wala nang takot sa mata ng bata. Wala nang luha. Deal, sabi ni Kian. Natigilan si Mrs. Teresa sa sagot ng bata. Hindi niya inaasahan na papatulan siya nito. Anong sabi mo? Sabi ko po deal ulit ni Kian. Pero ma'am, kapag dumating siya at napatunayan kong mali kayo, humakbang si Kian palapit dahilan para mapaatras ng kaunti si Mrs. Teresa. Kayo naman po ang aalis. Kayo ang hindi na dapat magturo kahit kailan. Natahimik ang buong silid. Ang mga naiwang kaklase ay nakanganga. Wala pang nakakagawa nun kay Mrs. Teresa. Tumawa ng malakas si Mrs. Teresa para takpan ang kanyang kaba. Ha, ang lakas ng loob. Sige, tignan natin kung hanggang saan aabot ang yabang mo, Mr. Hughes. Bukas, 6:00 p.m. Don't be late. Padabog na lumabas si Mrs. Teresa, dala ang kanyang script. Nang makaalis ang guro, lumapit ang isang kaklaseng scholar kay Kian, si Leo. Kian, sigurado ka ba? Tanong ni Leo ng pabulong. Baka mapahamak ka. Baka lalo lang nilang kawawain ang mama mo. Tumingin si Kian sa labas ng bintana. Ang langit ay makulimlim pa rin, pero may isang maliit na sinag ng araw na sumisiksik sa ulap. Hindi, Leo, sagot ni Kian. Tapos na sila sa pang-aapi. Bukas, sila naman ang matatakot. Kinuha ni Kian ang kanyang Nokia mula sa bulsa. May isang mensahe na dumating kaninang umaga. Text galing sa isang unknown number. Walang pangalan, walang mahabang paliwanag. 3 salita lang, Eagle is landing. Napangiti si Kian. Isang ngiti na hindi pa nakikita ng kahit sino sa St. Dominic. Ngiti ng tagumpay. Tinago niya ang telepono. Kinuha niya ulit ang walis at nagpatuloy sa paglilinis. Sige lang, magsaya kayo ngayon, isip ni Kian, habang winalis ang alikabok sa ilalim ng upuan ni Nico. Linisin ko na to ngayon, dahil bukas, ibang klaseng paglilinis ang gagawin ni Papa. Biyernes ng umaga, ang araw ng gala. Ang St. Dominic Academy ay nagmukhang isang palasyo sa Versailles. May pulang carpet na nakalatag mula sa gate hanggang sa auditorium. Ang mga fountain ay pinalibutan ng mga imported na rosas. May mga banner na nakasabit sa bawat poste na may nakasulat na Family Legacy Night, honoring our heritage. Ang hangin ay amoy pera at pabango. Ang mga caterer ay abala sa pagsaset up ng mga chocolate fountain at lechon carving stations. Sa loob ng room 4A, hindi magkanda-ugaga si Mrs. Teresa. Suot niya ang isang sequined gown na kulay ginto na masikip sa kanya at ang buhok niya ay nakataas na parang pugad ng ibon na puno ng glitter. Girls ang makeup, boys ang necktie. Ayusin niyo, isigaw niya habang nagpapalakad-lakad. Kailangan perfect tayo mamaya. Dadating si Mayor, dadating si Senator. Nasa isang sulok si Kian, naka-uniforme pa rin siya. Ang gala outfit niya ay ang kanyang school uniform na pinalansa ng maigi ni Aurora kagabi.
Malinis puti, pero halatang luma kumpara sa mga tuxedo at barong Tagalog ng mga kaklase niya. Hawak ni Kian ang kanyang Nokia sa ilalim ng mesa. Kanina pa siya tumitingin sa screen. Wala pang bagong text mula sa unknown number. Kinakabahan siya. Panasaan ka na 10:00 ng umaga? Biglang lumapit si Mrs. Teresa sa pwesto ni Kian. Mr. Hughes, dadam, sabi niya nakalahadang palad. Akin na yan. Po, tago ni Kian sa cellphone niya. Ang cellphone mo, akin na. Pero ma'am, kailangan ko po ito. Hinihintay ko po ang tawag ng tatay ko para sa... Rules are rules, Kian. Bulyaw ni Mrs. Teresa sabay hablot sa kamay ng bata. Nakuha niya ang lumang cellphone. Tiningnan niya ito nang may pandidiri, parang may hawak siyang ipis. Bawal ang gadget sa loob ng classroom bago ang event. Distraction lang yan. Ma'am, please. Tumayo si Kian akmang aabuti ng telepono. Paano po ako tatawagan ni Papa kung nasa labas na siya? Ngumiti si Mrs. Teresa nang nakakaloko. Binuksan niya ang drawer ng kanyang mesa at inihulog doon ang cellphone. Klak sinarado niya ito at nilock gamit ang susi. Kung talagang general ang tatay mo, Kian, bulong ni Mrs. Teresa habang sinususi ang drawer, hindi niya kailangan ng text message para hanapin ang auditorium. May intel ang mga sundalo, di ba? Kinindatan niya si Kian, unless wala naman talagang darating. Umupo si Kian bagsak ang balikat. Wala na. Wala na siyang komunikasyon. Paano kung maligaw ang tatay niya? Paano kung harangin ito sa gate tulad ng ginawa sa kanya? Sa bahay naman, hindi mapakali si Aurora. Suot niya ang kanyang pinakamagandang damit, isang simpleng floral dress na binili pa niya sa department store. 5 taon na ang nakakaraan. Nilagyan niya ng kaunting face powder ang muka para takpan ang pamumutla. Hawak niya ang litrato nilang pamilya noong sanggol pa si Kian. Si Eduardo naka-uniforme karga ang bata. Eduardo? Bulong niya. Sana matapos na ang misyon mo. Sana maabutan mo ang anak natin. Ayokong makita siyang masaktan ulit. Tumunog ang radyo sa kapitbahay. News flash. Isang malawakang operasyon laban sa sindikato ng droga ang isinagawa ng militar sa Mindanao kaninang madaling araw. Matagumpay na nabuwag ang kuta ng mga rebelde. Ang leader ng operasyon na tinaguri ang The Eagle ay kasalukuyang pabalik na sa Maynila. Napahawak si Aurora sa dibdib. The Eagle. Alam niya ang code name na yon. Buhay ka. Napaluha si Aurora. Buhay ka, Eduardo. Bumalik sa St. Dominic. 4:00 ng hapon. Nagsisidatingan na ang mga magulang. Mga kotseng bulletproof, mga bodyguard na nakabarong mga media. Nakita ni Kian si Michelle na bumaba sa isang puting limousine. Kasama nito ang asawa nito, si Congressman Villarreal. Matabang lalaki kalbo at puno ng singsing ang mga daliri. Go Nico, galingan mo mamaya. Sigaw ni Michelle habang inaayos ang bowtie ng anak. Ipakita mo sa kanila kung sino ang hari ng school na to. Lumingon si Michelle at nakita si Kian na nakadungaw sa bintana ng classroom. Inirapan niya ito at nagtawanan sila ng asawa niya. Kawawang bata, rinig ni Kian na sabi ng congressman. Sana hindi na lang sumipot ang nanay niya para hindi na mapahiya lalo. Bumalik si Kian sa kanyang upuan. Ang dibdib niya ay parang tambol sa bilis ng tibok. 6:00 p.m. ang start. Tumingin siya sa orasan sa dingding. 4:30 p.m. Wala siyang cellphone. Wala siyang balita. Mag-isa lang siya sa gitna ng mga lobo. Biglang bumukas ang pinto. Pumasok si Manong Guard, yung masungit na gwardiya sa gate. Ma'am Teresa, tawag nito. May naghahanap po kay Kian sa gate. Nanay daw. Napangisi si Mrs. Teresa. Papasukin mo. Sa likod padaanin. Sa service entrance. Baka madumihan ng red carpet. Tumingin si Kian sa guro niya ng masama. Oh, Mr. Hughes, sabi ni Mrs. Teresa. Andyan na pala ang cheering squad mo. Sana nagdala siya ng pamalit na damit. Baka kasi
Mabasa siya ulit mamaya. Nagtawanan ang mga kaklase ni Kian. Si Nico ay gumawa pa ng gesture na parang nagbubuhuhos ng tubig. Tumayo si Kian. Inayos niya ang kanyang uniforme. Pinahid niya ang pawis sa noo. Huli niyo na tong tawa, sabi niya sa sarili. Lumabas siya para salubungin ang kanyang ina. Ang laban ay magsisimula na. At sa gabing ito, sa Family Legacy Night, malalaman ng lahat kung ano ang tunay na legacy. Hindi pera, hindi kapangyarihan, kundi ang katotohanan. 6:30 ng gabi. Ang St. Dominic Auditorium ay puno na. Ang ilaw ay nakakasilaw. May spotlight na umiikot, may usok dry ice effects sa stage, at ang sound system ay dumadagundong sa lakas ng orchestral music. Nasa front row ang mga VIP. Si Michelle at Congressman Villarreal ay nakaupo sa gitna kumikinang sa dami ng alahas. Katabi nila si Principal Ramon na panay ang yuko at ngiti sa bawat galaw ng congressman. Nasa pinakadulong row sa sulok na madilim, nakaupo si Aurora. Yakap niya ang kanyang lumang handbag. Tahimik siya nakamasid. Walang bumati sa kanya. Walang nag-alok ng tubig. Para siyang multo sa piging ng mga buhay. Good evening, ladies and gentlemen. Bati ng host sa mikropono. Welcome to the Family Legacy Night, palakpakan. Hiyawan, nagsimula ang parada ng kayabangan. Unang umakyat si Nico, kasama ang daddy niya. Ang pamilya Villarreal ay nagtayo ng 5 shopping mall ngayong taon, sigaw ng MC. Nag-abot si Congressman ng isang check na malaki props, na may nakasulat na PHP 1,000,000 donation. Naghiyawan ang mga tao. Si Mrs. Teresa na nasa gilid ng stage ay pumapalakpak hanggang mamula ang palad. Sumunod si Sofia. Ang mami niya ay nag-donate ng 10 aircon. Sumunod si Liam. Ang daddy niya ay nagbigay ng sculpture galing Italy. Ang bawat bata ay umaakyat. Nang may confidence hawak ang kamay ng kanilang magulang, pinagmamalaki ang yaman nila. Si Kian ay nasa backstage. Siya ang huli. Mag-isa lang siya. Walang humahawak sa kamay niya. O Kian Dilamong. Bulong ni Mrs. Teresa na dumaan sa likod niya. Amoy expensive perfume ito na hinaluan ng pawis. Wala pa rin ang general mo, sayang naman. Ready ka na bang mapahiya? Hindi sumagot si Kian. Nakatingin lang siya sa exit door sa likod ng auditorium. Sarado. Last but not the least, sigaw ng MC. Ang tono niya ay biglang naging matamlay parang tinatamad. Mula sa grade 4A, Kian Hughes. Walang pumalakpak. May ilang umubo. May nagbulungan. Naglakad si Kian papunta sa gitna ng stage. Ang spotlight ay tumama sa kanya. Sa liwanag nito kitang-kita ang luma niyang sapatos at ang uniformeng medyo maluwag sa kanya. Hinanap ng mata niya si Aurora sa dilim. Nakita niya ang nanay niya na tumayo ng kaunti at kumaway ng mahina. Kian, sabi ni Mrs. Teresa sa mikropono, umaakyat din sa stage. Nasaan ang special guest mo, ang tatay mong general? Inabutan niya ng mikropono si Kian. Nasa biyahe po. Sagot ni Kian. Nanginginig ang boses niya sa kaba. Papunta na po siya. Tumawa ang audience, isang tawa na parang alon na humampas kay Kian. Papunta sarkastikong tanong ni Mrs. Teresa. Humarap siya sa audience. Ladies and gentlemen, ito po ang sinasabi ko. Minsan ang mga bata, dahil sa sobrang insecurity, gumagawa ng kwento. Si Kian po ay anak ng isang tindera. At, well, walang nakakakilala sa tatay niya. Hindi totoo yan. Sigaw ni Kian sa mic. General ang tatay ko, si General Eduardo Hughes. Tama na. Sigaw ni Mrs. Teresa. Inagaw niya ang mic kay Kian. Ang boses ng guro ay umalingaw-ngaw sa buong auditorium. Tama na ang kasinungalingan, Kian. Walang maniniwala sa'yo dito. Tignan mo ang sarili mo. Tignan mo ang nanay mo sa likod. Kayo ba ang itsura ng pamilya ng general? Nakakahiya kayo. Mag-sorry ka, utos ni Mrs. Teresa. Hinawakan niya ang balikat ni Kian ng mahigpit. Mag-sorry ka sa congressman.
Mag-sorry ka kay Nico, sabihin mong sinungaling ka. Ayoko. Matigas na sagot ni Kian. Hindi ako magsusorry sa totoo. Dahil sa galit at hiya na binibigyan siya ng bata ng problema sa harap ng mga VIP na wala sa sarili si Mrs. Teresa. Paak. Isang malakas na sampal ang dumapo sa pisngi ni Kian. Natigilan ang buong auditorium. Pati ang musika ay pinatay ng DJ sa gulat. Ang tunog ng sampal ay nag-echo. Napahawak si Kian sa pisngi niya. Mahapdi. Mainit. Mrs. Teresa, sigaw ni Aurora mula sa likod. Tumakbo siya pababa ng aisle pero hinarang siya ng 2 security guard. Bitawan niyo ang anak ko, huwag niyong saktan ang anak ko. Ilabaas niyo ang babaeng yan. Sigaw ni Michelle mula sa front row. Eskandalosa. Humarap si Mrs. Teresa kay Kian na nakatitig sa kanya ng masama. Dahil sa ginawa mo, bulong ni Mrs. Teresa habang inaayos ang buhok niya. Expelled ka na. Ngayon din, lumayas ka sa stage ko. Tinulak niya si Kian. Muntik nang matumba ang bata. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Kian na parang gumuho ang mundo. Natalo siya. Wala ang papa niya. Sinaktan siya. At ngayon kinakaladkad ang nanay niya palabas ng guard. Yuyuko na sana si Kian para umalis. Nang biglang, Virom! Thud, 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 thud. May tunog na nanggagaling sa labas. Hindi kotse, hindi kulog. Tunog ng elisi. Tunog ng chopper. At kasunod nito ang malakas na kalabog ng mga pinto ng auditorium na sabay-sabay na bumukas. Blag. Pumasok ang hangin. At kasabay ng hangin pumasok ang mga anino. Ang mga gwardiya na humahawak kay Aurora ay nabitawan siya sa gulat. Lahat ay napatingin sa pinto. Ang ilaw mula sa labas ay gumawa ng silhouette ng mga lalaking may hawak na mahahabang baril. Hindi security guards, sundalo. At sa gitna nila may isang lalaking naglalakad. Ang bawat hakbang ay mabigat. Ang kanyang boots ay kumakalansing sa sahig. Si Kian na hawak pa rin ang namumulang pisngi ay napatingin. At sa unang pagkakataon, sa gabing iyon, ngumiti siya. Pa! Bulong niya. Ang auditorium ay naging kasing tahimik ng sementeryo. Ang mga socialite na kanina ay nagbubulungan ay napanganga. Ang mga baso ng wine ay nabitawan. Si Congressman Villarreal na kanina ay nakataas ang paa ay biglang napaupo. Nang tuwid na mumutla na parang nakakita ng multo. Mula sa pintuan nagmarcha papasok ang 6 na sundalo ng Special Forces, naka-full battle gear, itim na uniforme bulletproof vest at mga high-powered rifles na nakasukbit sa dibdib. Hindi sila nakatutok sa mga tao, pero ang presensya pa lang nila ay sapat na para pigilin ang hininga ng lahat. Sa gitna nila naglalakad si General Eduardo Hughes. Ibang-iba siya sa tatay na nakikita ni Kian sa bahay na naka-t-shirt lang at nagluluto ng itlog. Ngayon suot niya ang kanyang full dress blue uniform. Ang kanyang dibdib ay puno ng mga medalya at laso mga parangal mula sa digmaan sa Mindanao, mga misyon sa ibang bansa at mga serbisyo sa bayan. Sa kanyang balikat kumikinang ang 4 na bituin, pilak, maliwanag, 4 na bituin, ang pinakamataas na ranggo. Naglakad siya sa gitna ng aisle. Ang red carpet na nilatag para sa mga mayayaman ay tinapakan ng kanyang combat boots. Dinaanan niya si Aurora na nakatayo pa rin sa gitna gulo-gulo ang buhok at basa pa ng luha ang pisngi. Tumigil si Eduardo. Tumingin siya sa asawa. Walang salita. Hinawakan lang niya ang kamay ni Aurora, hinalikan ito at inakbayan. Isinama niya ito sa paglalakad papunta sa stage. Ang mga guard ng school na kanina ay nagtutulak kay Aurora ay napapaatras nanginginig ang tuhod, halos maihi sa takot nang tignan sila ng mga sundalo ng general. Umakyat si Eduardo sa stage. Si Mrs. Teresa ay nanigas. Ang kamay niyang sumampal kay Kian ay nakabitin pa rin sa ere, nanginginig ng husto na parang may Parkinson's. Ang mukha niya ay nawalan ng dugo. "Good General!" Bulong ni Mrs. Teresa. Ang boses niya ay naging piait ng daga.
Hindi siya pinansin ni Eduardo. Nilampasan niya ang guro na parang hangin lang ito. Dumiretso siya kay Kian. Nakita niya ang pisngi ng anak. Pula. May bakas ng mga daliri. Namamaga. Bumaba ang tingin ni Eduardo. Nakita niya ang luma at maruming sapatos ng anak. Ang unipormeng gusot dahil sa pagtutulak. Lumuhod ang general. Sa harap ng daan-daang tao, sa harap ng mga kamera, lumuhod ang Chief of Staff ng Armed Forces para magpantay sila ng anak niyang 10 taong gulang. "Soldier," tawag ni Eduardo. Malumanay ang boses, pero rinig ng mga nasa unahan dahil sa katahimikan. "Sir ba?" Sagot ni Kian, pinipigilan ng iyak. Sumaludo siya ng maayos, gaya ng turo ng ama. Binalik ni Eduardo ang saludo. Pagkatapos, dahan-dahan niyang hinawakan ang pisngi ni Kian na sinampal ni Mrs. Teresa. "Masakit ba?" ang tanong niya. "Kaya ko po, sir." Sagot ni Kian. "Sabi niyo po ang sundalo, hindi umiiyak sa harap ng kalaban." Napangiti ng mapait si Eduardo. Niyakap niya ang anak. Mahigpit. "Tapos na ang misyon, anak." Bulong ni Eduardo. "Hindi ka na sundalo ngayon. Anak na kita ulit. Pwede ka nang umiyak." At doon bumigay si Kian. Humagulgol siya sa balikat ng ama. Ang yak ng isang batang tiniis, ang lahat ang gutom, ang hiya ang sakit, para lang maprotektahan ang sekreto ng pamilya. Tumayo si Eduardo karga ang anak sa isang braso habang nakaakbay sa asawa sa kabila. Humarap siya sa audience. Ang mukha ng general ay naging bato. Ang kanyang mata ay naging yelo. Kinuha niya ang mikropono mula sa nanginginig na kamay ni Mrs. Teresa. "Good evening," sabi ni Eduardo. Ang boses niya ay malalim, authoritative at puno ng controlled rage. "Ako si General Eduardo Hughes, ang ama ng batang sinabihan ninyong sinungaling, ang asawa ng babaeng binuhusan ninyo ng tubig at tinapunan ng pera." Tumingin siya kay Congressman Villarreal. "Congressman, good to see you." Halos malaglag si Congressman sa upuan. "Kay General, sir." "I didn't know, wala akong alam na." Tumahimik ka, putol ni Eduardo. Hindi sumigaw pero sapat na para tumikom ang bibig ng politiko. Pagkatapos lumingon siya kay Mrs. Teresa na nasa gilid ng stage, mukhang hihimatayin na. "Mrs. Teresa," banggit ni Eduardo sa pangalan nito na parang isang sumpa. "Nakita ko ang ginawa mo." "Sir, hindi po, dinidisiplina ko lang." "Nakita ko sa CCTV," putol ni Eduardo. Tinuro niya ang screen sa likod ng stage. Biglang nag-iba ang display sa malaking screen. Mula sa logo ng gala, naging video feed ito. Ang video ng pagbuhos ni Michelle ng tubig kay Aurora. Ang video ng pagtapak ni Nico sa kamay ni Kian. At ang pinakahuli, ang video ng pagsampal ni Mrs. Teresa kay Kian kanina lang. Nakarecord lahat. High definition. Nagising ang audience. Nagbulungan. Grabe naman pala. Ang sama ng ugali. Nakuhanan ng video. Kanina habang nasa labas ako. Patuloy ni Eduardo, may narinig akong tunog. Tunog ng kamay na dumapo sa mukha ng anak ko. Lumapit si Eduardo kay Mrs. Teresa. Ang guro ay umatras hanggang sa wala na siyang maatrasan, kundi ang speaker. "Sabi mo kanina?" Maring sabi ni Eduardo, "Kapag dumating ako ang masusunod." "Tama." Lumuhod si Mrs. Teresa. "General, parang awa niyo na po. Hindi ko po alam. Kung alam ko lang po na anak niyo siya, hindi ko po gagawin. Yun, patawarin niyo po ako." "Ah." Tumango si Eduardo. "Kung alam mo lang na may kapangyarihan ako, rerespetuhin mo siya. Ganun ba? Pero dahil akala mo mahirap siya, okay lang nasaktan mo." Yumuko si Eduardo para ibulong sa tenga ng guro ang hatol. "Yan ang pagkakaiba natin, ma'am. Ang sundalo pinoprotektahan ang mahina. Ikaw, inaapakan mo sila." Humarap si Eduardo sa kanyang aide. "Lieutenant, kunin ang pangalan ng babaeng ito. Tawagan ng DepEd Secretary. Tawagan ng Board of Trustees ng paaralang ito. Gusto kong matanggalan siya ng lisensya effective immediately." "Yes, sir." At lumingon si Eduardo kay Michelle at sa asawa nito. "Pakimbitahan din ng NBI.
May gusto akong itanong kay Congressman tungkol sa pondo ng bayan na ginamit niya pambili ng Rolex ng anak niya. Nagsigawan ang mga tao. Nagkagulo. Pumasok ang mga ahente ng NBI mula sa likod. Si Mrs. Teresa ay napaupo sa sahig umiiyak, habang ang legacy na pilit niyang binuo ay gumuho sa isang iglap. Hawak ni Eduardo ang kamay ni Kian at Aurora. "Tara na," sabi niya sa pamilya niya. "Masyadong madumi ang lugar na ito para sa atin." Naglakad sila pababa ng stage. Ang mga tao ay kusang humawi, gumawa ng daan. Walang nagsalita. Ang tanging tunog ay ang boots ng general at ang hikbi ng pagsisisi ng mga taong nangapi sa kanila. Habang naglalakad ang pamilya Hughes, palabas ng auditorium ang mundo sa likod nila ay nagkakagulo. Para itong isang eksena sa pelikula kung saan ang bida ay naglalakad palayo habang ang background ay sumasabog. Pero sa halip na apoy ang sumasabog ay ang reputasyon at buhay ng mga mapagmataas. Si Michelle na kanina ay reyna ng gabi ay ngayon ay hysterical na sumisigaw. "Honey, do something." Sigaw niya sa asawa niya. Pero wala nang magawa si Congressman Villarreal. Ang mga ahente ng NBI na kasama ng entourage ni General Hughes ay pinalibutan na siya. "Sir, kailangan niyo pong sumama sa amin para sa questioning," sabi ng isang ahente. "May warrant po kami kaugnay sa illegal smuggling at tax evasion na konektado sa negosyo niyo." "Warrant, teka, kilala niyo ba kung sino ako?" Bulyaw ng congressman, namumula ang muka at leeg. "Kilala po namin kayo, sir," sagot ng ahente ng kalmado. "Kaya nga po kami nandito, sa harap ng lahat ng media na inimbita mismo ni Michelle para i-cover yung gala pinusasan ang congressman. Ang flash ng mga kamera ay walang tigil. Click, click, click. Ang bawat litrato ay magiging headline bukas. "Mommy," iyak ni Nico, hawak ang laylayan ng gown ng ina. Bakit nila inaaway si Daddy? Natulala si Michelle. Tumingin siya sa paligid. Ang mga kaibigan niyang socialite na kanina ay katsismisan niya ay lumalayo na, umiiwas na madamay. Ang gala na dapat ay magpapatunay ng kapangyarihan nila ay naging entablado ng kanilang pagbagsak. Sa kabilang banda, si Mrs. Teresa ay nakatulala sa sahig ng stage. Nilapitan siya ni Principal Ramon. Ang principal na kanina ay sunod-sunuran sa mga mayayaman, ay ngayon ay takot na madamay sa galit ng general. "Mrs. Teresa," sabi ni Principal Ramon, pawis na pawis, "you are relieved of your duties. Pack your things, ngayon na." "Pero sir," humagulgol si Teresa, humawak sa paa ng principal. 20 years! 20 years na akong nagtuturo dito. Saan ako pupunta?" "Dapat inisip mo, yan bago mo sinampal ang anak ng Chief of Staff." Bulyaw ni Principal Ramon, tinabig ang kamay ng guro. "Sinira mo ang pangalan ng St. Dominic." Naiwan si Mrs. Teresa na mag-isa sa gitna ng stage. Ang spotlight ay nakatutok pa rin sa kanya, pero hindi ito liwanag ng karangalan. Ito ay liwanag ng kahihiyan. Ang kanyang gold gown ay mukhang basahan na ngayon. Samantala, sa labas ng auditorium, ang gabi ay tahimik at malamig. Ang ulan ay tumila na at ang buwan ay sumilip sa mga ulap. Nakatayo si Kian sa tabi ng itim na Humvee ng militar. Hawak pa rin siya ng kanyang ama. Tawag ni Kian. Tumingin si Eduardo sa anak. Inalis niya ang kanyang general's cap at isinuot ito sa ulo ni Kian. Ang sombrero ay malaki. Para sa bata, tumatakip sa mata nito ng kaunti. "Anong iniisip mo, anak?" tanong ni Eduardo. Tumingin si Kian sa gate ng school. Nakita niya ang mga kaklase niyang lumalabas. Sina Liam, Sofia at iba pa. Nakatitig sila kay Kian, pero wala nang pangungutya sa mata nila. Takot pagkamangha respeto marahil. Lumapit si Leo, ang kaklaseng scholar na nag-alala kay Kian kahapon. "Kian," sabi ni Leo nahihiya. "Ang galing ng tatay mo. Totoo pala." Ngumiti si Kian. Inayos niya ang cap sa ulo niya. "Sabi ko sa inyo sabi ni Kian. Lumingon si Kian sa kanyang tatay. "Pwede po bang
May hilingin ako. Kahit ano anak, sagot ni Eduardo. Tinuro ni Kian ang kanyang mga kaklaseng scholars na nakatayo sa gilid mukhang gutom dahil hindi sila pinakain sa buffet kanina. Yung mga pagkain po sa loob, yung lechon yung cake. Sayang naman po kung itatapon. Pwede po bang pakainin sila Leo? Natigilan si Eduardo. Tumingin siya kay Aurora. Naluluha ang ina sa kabutihan ng anak. Kahit sinaktan siya ng mundong ito, ang puso ni Kian ay nanatiling bukas. Lieutenant, tawag ni Eduardo. Sir, sabihin sa catering, ang lahat ng pagkain ay para sa mga scholars at mga staff ng school, yung mga guards, janitors at maintenance. Siguraduhing makakakain silang lahat. Ngayon din. Yes, sir. Nagiyawan ang mga scholars. Tumakbo sila palapit kay Kian nagpapasalamat. Salamat, Kian. Ang bait mo talaga. Sa unang pagkakataon naramdaman ni Kian na kabilang siya. Hindi dahil sa ranggo ng tatay niya, kundi dahil sa ginawa niya. Habang pinapanood sila ni Aurora, niyakap siya ni Eduardo mula sa likod. Patawarin mo ako, Aurora, bulong ni Eduardo. Dahil sa trabaho ko, nalagay kayo sa ganito. Kung alam ko lang na ganito ang dinaranas nyo. Hinawakan ni Aurora ang kamay ng asawa sa balikat niya. Tapos na mahal. Ang mahalaga, nandito ka na. At nakita ng anak natin na tinupad mo ang pangako mo. Bumalik si Kian sa kanila. Ang mukha niya ay maaliwalas na. Wala na ang bigat. Uwi na tayo pa. Nay, sabi ni Kian. Gusto ko na po ng luto ni nanay. Mas masarap pa po yun sa pagkain nila sa loob. Nagtawanan sila. Sumakay sila sa Humvee. Umandar ang makina. Habang papalayo ang sasakyan, tumingin si Kian sa bintana. Nakita niya ang St. Dominic Academy na lumiliit sa paningin. Ang paaralang minsan ay naging kulungan at impyerno para sa kanya. Ngayon isa na lang itong gusali. Sa likod ng kanyang rearview mirror, iniwan niya doon ang sakit. Iniwan niya ang galit. Ang dala lang niya pauwi ay ang cup ng kanyang ama sa kanyang ulo at ang katotohanang hindi na kailanman matitinag. Si Kian Hughes ay anak ng isang agila. At ang agila ay hindi yumuyuko sa mga ahas. Lumipas ang isang buwan. Ang balita tungkol sa nangyari sa St. Dominic Academy ay kumalat sa buong bansa. Viral ang video ng pagsampal ni Mrs. Teresa at ang pagdating ni General Hughes. Ang hashtag na Justice for Loan at Not Bullying ay trending ng ilang linggo. Dahil sa insidente nagkaroon ng malawakang investigasyon ang Department of Education sa mga exclusive schools. Natanggalan ng lisensya si Mrs. Teresa at kasalukuyang humaharap sa kasong child abuse. Si Michelle at ang asawa niyang congressman ay nasa gitna ng kasong corruption at plunder at ang kanilang mga ari-arian ay frozen. Ang St. Dominic naman ay nasa ilalim ng bagong management matapos mag-resign ang buong Board of Trustees sa hiya. Pero malayo sa gulo ng Maynila, sa isang tahimik na probinsya sa Batangas, iba ang simoy ng hangin. Isang simpleng bahay na may malawak na bakuran ang bagong tahanan ng pamilya Hughes. Hindi ito mansyon, pero maluwag maaliwalas at puno ng mangga at santol. Walang high fences, walang security guards na masusungit. Linggo ng umaga, nasa hardin si Aurora nagdidilig ng mga orchids. Iba na ang itsura niya. Wala na ang kupas na duster. Suot niya ay isang preskong linen dress. Ang mukha niya ay maaliwalas, wala na ang itim sa ilalim ng mata. At ang ngiti niya ay umaabot na, takabo na sa mata. Naikatch, isang bola ang lumipad. Nasalo ito ni Eduardo. Naka-shorts at sando lang ang general. Wala ang uniforme, wala ang mga medalya. Isa lang siyang tatay na nakikipaglaro ng basketball sa anak niya sa kanilang homemade court sa bakuran. Ang hina naman ng pasamo Sir Biro ni Kian tumatawa. Aba hinahamon mo ang commanding general ganti ni Eduardo, sabay dribble at shoot. Swish pasok. Tumigil sila para magpahinga.
Umupo sila sa ilalim ng puno ng mangga, kung saan naghanda si Aurora ng merienda turon at malamig na kalamansi juice. Sabi ni Kian habang kumakain ng turon. Bakit po dito tayo lumipat? Pwede naman po tayo sa Forbes Park o sa Dasma. 'Di ba? Mayaman naman po pala tayo. Pinunasan ni Eduardo ang pawis sa noo ng anak. Tumingin siya sa paligid, sa mga puno, sa tahimik na kalsada, sa mga kapitbahay na simpleng bumabati ng magandang umaga. Anak, simula ni Eduardo. Ang yaman hindi na susukat sa laki ng bahay o sa mahal ng village. Nakita mo naman sa Saint Dominic, di ba ang dami nilang pera? Pero masaya ba sila? Mababait ba sila? Umiling si Kian. Naalala niya si Nico na laging takot sa daddy niya. Naalala niya si Michelle na laging galit. Dito patuloy ni Eduardo, tahimik. Totoo ang mga tao. At higit sa lahat, kasama natin ang isa't isa nang walang nagpapanggap. Hinawakan ni Aurora ang kamay ni Kian. At saka ayaw ko na ng aircon na school, anak. Mas gusto ko yung school mo ngayon. Simple lang pero tinuturuan kang maging tao. Nag-transfer si Kian sa isang local private school sa bayan. Walang gala night. Walang payabangan ng kotse. Ang mga kaklase niya ay anak ng magsasaka, mangingisda at teachers. At sa unang pagkakataon, marami siyang kaibigan. Tunay na kaibigan. Oo nga po, ngiti ni Kian. Yung best friend ko po ngayon, si Jose, anak ng panadero. Ang sarap ng baon niyang pandesal. At hindi niya tinatapakan ang kamay ko. Nagtawanan silang tatlo. Biglang may bumusina sa labas. Isang delivery van, delivery po para kay Kian Hughes. Tumakbo si Kian sa gate. Isang malaking kahon ang iniabot sa kanya. Binuksan niya ito. Sa loob, may isang liham at isang bagong telescope. Ang liham ay galing kay Leo, ang dati niyang kaklase, sa Saint Dominic. Dear Kian, salamat sa lahat. Dahil sa ginawa mo at ng daddy mo, nagbago ang school namin. Wala na si Mrs. Teresa. May bago kaming principal at bawal na ang bullying. Pati mga scholars hindi na hiwalay ang upuan sa kantin. Ito regalo namin sa'yo ng mga scholars. Sabi mo, gusto mong maging sundalo tulad ng daddy mo o kaya astronaut. Gamitin mo to para makita mo ang mga bituin. Ingat ka palagi, Leo and the boys. Napaluha si Kian. Niyakap niya ang telescope. Lumapit si Eduardo sa likod niya. Ano yan, anak? Galing po sa mga kaibigan ko pa. Sagot ni Kian, pinapakita ang sulat. Sabi nila, nagbago na daw ang Saint Dominic. Tinapik ni Eduardo ang balikat ng anak. Dahil yan sa tapang mo, hindi dahil sa akin, kundi dahil hindi ka sumuko sa katotohanan. Yes, son. Hindi ko na po gustong maging general paglaki ko. Nagulat si Eduardo. Talaga, akala ko pangarap mo iyon. Tumingin si Kian sa kanyang tatay, tapos sa kanyang nanay na nakangiti sa kanila. Gusto ko pong maging tulad nyo, sabi ni Kian. Hindi dahil sa stars sa balikat, kundi dahil kayo yung taong dumadating kapag kailangan, yung taong nagtatanggol. Gusto ko pong maging protektor. Ngumiti si Eduardo. Isang nangiti ng ama na sobrang proud. Mas magaling ka na sa akin, anak, sabi ni Eduardo. Kasi ako, kailangan ko pa ng baril at tangkay para matakot sila. Ikaw, katotohanan lang ang dala mo, pero pinabagsak mo silang lahat. Binuhat ni Eduardo si Kian at pinatong sa balikat niya. Tara na, kain na tayo ng tanghalian. Nagluto ang nanay mo ng sinigang. Yehey! Pumasok sila sa loob ng bahay. Ang tawanan nila ay umalingaw-ngaw sa hardin. Ang bagyo ay lumipas na. Ang putik sa uniforme ay nalabhan na. Ang sugat sa puso ay naghilom na. At si Kian Hughes, hindi na siya ang batang nakayuko sa sulok. Siya ay nakatayo na. Nang tuwid nakatingin sa langit, handa nang abutin ang sarili niyang mga bituin.